Ito yung dahilan kung bakit hindi ko nilalagay yung 100% ng pera ko sa bangko and napili kong i-invest ito sa crypto. Hey guys, my name is Ray and welcome dito sa Diary ng Trader, and today papakita natin sa inyo guys yung ating investment portfolio. Simulan natin sa background story kumbaga. Nagsimula kasi ako maging VA or virtual assistant last April, no? And from that time, medyo nakaipon rin tayo ng konting halaga lang naman. Medyo nakaipon tayo kasi medyo mas mataas yung kinikita natin sa virtual assistant rather than sa previous job natin. No? So, medyo nakaipon-ipon tayo. And yung ginagawa ko guys, kapag sweldo time na, hinahati ko ngayon yung pera ko. No? Yung half, nilalagay ko ngayon sa bangko, no? For emergency purposes. Sa mga times na may mga hindi tayo inaasahan, pwede nating ma-withdraw agad-agad. No? And yung other half naman ay nilalagay natin sa crypto. Okay? Bumibili ako ng Bitcoin, bumibili ako ng Ethereum, at kung ano-ano pa. Now, yung aking investment sa bank ay nanatiling 40,000 pesos lang. Okay? And kung sakaling tumaas man after many years, for sure point something lang yung itataas nito. Well, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ngayon yung naging total ng ating investment dito sa crypto. Okay, kung susumahin mo ito guys, from time to time, naglalagay ako ng 2,500, 5,000, 5,000, 3,000. Yung pinakamalaking nilagay ko dyan is 18,000 pesos. No? Kung susumahin mo yan, nasa around 40,000 pesos yan. Okay? Now, eto na ngayon yung ating pera dito sa ating portfolio. Okay? Meron na akong 83,000 pesos. Alright. Now, kung i-analyze mo, nasa more or less, pagpalagay na lang natin, almost 100% na yung itinubo ng ating pera dito sa crypto. Okay? Ulitin natin, sa bank, nanatiling 40,000 pesos yung ating pera, while sa crypto, umangat ito ng 100% or sabihin na lang natin almost 100%, no? From 40,000 pesos, umakyat ng around 83,000 pesos. So, wow. Okay, malaki-laki rin yung itinubo. And yun yung sinasabi kong difference ng pagsisave sa bangko at pagsisave sa crypto. Okay, pag-invest ng pera sa something na may malaking return. Okay? Sinishare ko to hindi para ipagmayabang kung magkano yung pera ko. Okay? Kasi kung tutuusin, napakalit na halaga lang yan compared sa iba. No? Pero guys, sinishare ko to para ma-inspire tayo na pwede palang ganun, no? Pwede palang lumago yung pera natin kahit na maliit lang yung halaga na inilalagay natin, no? Kung pagmamasdan mo, magkano lang naman yung sinesave ko per month? 5,000, 2,000, 3,000, no? Pero napalago ko yung pera na yun dahil nga sa pag-aaral ko sa trading. Napalago ko yung pera na yun dahil sa pag-i-invest, no? Napalago ko yung pera na yun dahil sa proper timing. Kumbaga, kung kailan bagsak yung market, bibili ako. Kung kailan pataas yung market, bebenta ko, no? So, binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang blessings, no? And nasa atin na yun kung paano natin i-multiply or kung paano natin palalaguin yung mga blessings na yun. And isa nga sa naisip ko ay yung pag-i-invest sa crypto, okay? But, again guys, hindi 100% na assurance na lalago yung pera mo dito sa cryptocurrency, okay? Kasi nga, trading is very risky. May mga times na tataas ng napakataas yung pera mo, may mga times din na bababa ng napakababa yung pera mo. So, may mga ganong risk, no? But yeah, kung marunong ka lang ng risk management, kung marunong ka lang kumilatis ng mga coins na dapat bilhin, sa kung ano yung hindi dapat bilhin, then posibleng lumago yung pera mo. Alright? So, ganun lang. Again, gusto ko lang i-share ito para maliwanagan kayo na, ay, posible palang kumita ng pera sa trading. Posible palang lumaki yung pera ko or yung ipon ko sa trading. Okay? But again guys, gusto ko lang din i-remind sa inyo na yung pera na ilalagay mo sa trading ay yung pera na dapat handa kang matalo, kumbaga, or pera na handa kang mawala. Kasi nga, trading is very risky. No? Hindi natin alam kung kailan tataas, hindi natin alam kung kailan bababa. Okay? So, yun lang. No? Ilagay mo lang yung pera na willing kang i-risk. Sabi nga nila, ilagay mo yung pera na willing kang mapatalo kung sakaling may mangyari man na hindi natin inaasahan. But yeah, I just want to inspire guys na ilan nyo yung pera nyo into something na may malaking return. Kumbaga, pwede kayong mag-invest sa lupa, pwede kayong mag-invest sa gold, no? Sa mga properties, rental properties. Pwede kayong mag-invest sa stock market, pwede kayong mag-invest sa cryptocurrency. Napakarami, no?
panatilihin nyo lang na gumagana yung ating isipan para mag-isip ng mga other ways to increase our money, kumbaga. So that's it. Have a great day. Peace out.